Uulitin ko, wala pa pong impeachment. Pangalawa man o una. Sapagkat yung una nilang ipinail na reklamo sa Senado, Articles of Impeachment versus Vice President Sara Duterte, ibinasura yun ng Senado at ibinasura Everyone loves spreadsheets. at ibinasura ng Korte Suprema. Pag sinabi natin basura, walang saysay. Kaya walang first impeachment na ipinail. Ito sinasabi nila may impeachment na. Hindi pa po nagtatrial ang Senado. Hindi natin pinangungunahan, pero hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. At karapatan niyang makialam pagka nakikita niyang may pag-abuso sa ginagawa ng Senado man o ng Kamara. Siya ang magpapaliwanag, pinal, kung ano nasa konstitusyon. Kung susundin ang desisyon ng Korte Suprema, yan ay bahala na ang Senado, bahala na ang Kamara. Kung gusto nilang awayin ang Korte Suprema, bahala na sila. Pero sa mga karaniwang mamamayan, tinitingala nila ang Korte Suprema bilang referee, bilang pinal na tagapagpaliwanag kung ano sinasabi ng mga batas, kung ano sinasabi ng konstitusyon, kung sumusunod ba sa mga batas at konstitusyon at sa proseso ng batas ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, Senado man o Kamara o Ehekutibo, Executive at iba pang ahensya ng gobyerno. Korte Suprema po ang magpapasyan. Ngayon, kung hindi makikialam ng Korte Suprema at magtutuloy-tuloy itong impeachment, uulitin ko ang sinabi ko kanina pa. Sabi ni Sir, hindi naman nila maloloko ang matitino at mga matatalino ng mga Pilipino. Tama. At hindi na rin maloloko ng mainstream media. Bakit? Meron na pong TikTok, meron ng Facebook Live, meron ng Instagram, meron ng Thread, meron ng X, Twitter. Hindi na kontrolado ng mayayamang negosyante ang pagkukwento sa taong bayan sa pamamagitan ng bulok, maleta, mainstream media. Meron na pong social media. Tinatawag din itong new media. Bakit new? Bago. Bakit bago? May luma. Alin ang luma? Traditional media. Alin ang traditional media? Three media. Ano yung try? Ano yung three? Ano yung traditional o lumang media? Na bulok na. Radyo, TV, dyaryo. Ano na ang bago? Ito pong social media. New media. Bakit tinatawag na social media? Para sa lahat ng tao sa lipunan. Hindi lang sa matatalino at mayayaman. Hindi lang para sa mga abogado at eksperto, kuno. Mga may doctorate degree kung saan-saan pang kilalang eskwelahan nag-aral kahit sa abroad. Pero sa nakalipas na 75 taon mula nang matapos ang digmaan, bagsak na bagsak ang kalagayan ng Pilipinas. Bulok na bulok ang edukasyon ng kabataan. Basag na basag ang soberanya at kalayaan ng bansa. Mga utak alipin pa rin ang mga namumuno sa atin. Kung ano maganda sa abroad, yun ang kanilang dinidiyos at ipinalalamon ng media at mga eskwelahan sa ating kabataan. Sana po yun yung nasusundan. Uulitin ko, itong impeachment na ito, maskara lang ito. Bonus na sa kanila kung mapatalsik nila si Vice President Sara Duterte. Na sa akin pong pagtantiya ay malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa sa tubig ng pusali o kanal. Pero malinaw na ang kanilang intensyon ay magpatuloy na matakpan ang pagnanakaw, pandarambong at tuloy-tuloy na ginagawa ngayon sa budget 2026 na nagsimula po noong 2022, 2023, 2024 hanggang ngayong taon na ito, lalo na 2025. Ngayon, nandiyan ang impeachment. Noong Lunes, sa pagpapasya ng Senate Impeachment Court, mga senador ang magsisilbing hukom, madadalhan ng kopya at pinadalhan na yata si Vice President Sara Duterte nitong isinampang reklamo o habla. Nasa hukuman na, kaya ang tawag habla. Pag nasa mga prosecutors pa sa Kamara, kung sa atin dito sa ibaba ay piskal, reklamo pa lang. Pwedeng iakyat sa hukuman, pwedeng ibasura ng piskal. At ngayong iniakyat na sa Senado bilang hukuman, kumbaga sa lokal, iniakyat na ng piskal sa hukuman, kung hindi pipigilin ng Korte Suprema, sinabi ni Senate President Cayetano, agad-agad, lilitisin ito. Pinadalhan ng kopya, sa loob ng 10 araw, sasagutin ni Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin, itong reklamong isinampa nila, malaki na po ang kaibahan nito sa reklamong unang isinampa noong isang pare at grupo ni Nadilima at nung isa pang abogadong taga-UP. Okay? Malaki na po ang kaibahan. Marami na pong dagdag dito na hindi naman nandoon sa orihinal na reklamo ng mga nagreklamo. Kinargahan na po ito ng komitiba sa Kamara de Buaya. At yan po isang basihan ng paglabag sa karapatan at sa mismong proseso ng Kamara, paglabag sa karapatan ng inaakusahan na Vice President. Antayin natin kung ano ang magiging aksyon ng kanyang mga abogado. Pagkatapos na sumagot ni Vice President Sara,
ng 10 araw, ibabalik naman ang sagot ngayon o ibibigay yan sa komitiba ng Kamara de Buaya na ngayon ay magiging taga-usig na prosecutors o mga piskal sa Senado ng Kamara. Sa Senado, sa Korte ng Senado. Impeachment Court. So, makakaharap nila dyan ay ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kung yan ay tutuloy-tuloy, ang pelikulang yan. Tandaan po ninyo, ho, pinipilit nila ang taong bayan na dyan tumutok na panoorin yan 24/7. Pero maging mapagmatyag tayo mabuti sapagkat sa ilalim tuloy-tuloy ang pagnanakaw at pandarambong nila. Tandaan po ninyo, yan ang perang yan ay dugo, pawis, luha ng mga OFWs. Mapapait na karanasan ng ating mga kababayan at ng mga ordinaryong tao, mga mamamayan na nagbubuwis sa bayan, na pinagpapapasasaan, nagtatampisaw ang mga walang konsensya o walang mga budhi na di umano'y mga lingkod bayan. Ngayon, ano ang mangyayari diyan sa impeachment na yan? Ito senaryo. Maglalatag ng kanilang reklamo ang mga taga-usig na mula sa komitiba na itinalaga, panel of prosecutors ng Kamara de Buaya. Tandaan po natin, meron na silang kakampi dyan. Yung Senate Maleta Gang. Tawagin nating 11 Indians. Ngayon, bukod dyan, meron pa silang bukod na korte sa labas.